Breaking news mga kababayan, ito po ang pasabog natin. Senador Marcoleta biglang napalundag sa tuwa. Tuwang-tuwa ito, sobrang saya. Lakson, bakit napahagulgol? Napaluhod sa pangyayaring ito. Nako mga kababayan, ito na sinasabi natin. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Ito po ang pasabog ni General Macañas. Ito po mga kababayan, magugulat kayo. Kaya kailangan nyong mapanood ito. Kasi pag hindi nyo mapanood ng buo, hindi nyo malalaman bakit si Senador Marcoleta napalundag. Talagang tuwang-tuwa. Ito po mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng Life Journey PH. Tungkol ito sa tiwala ng taong bayan kay Senator Lacson sa kanyang Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal. Ito. Muling naging mainit na paksa sa social media ang isinasagawang investigasyon ni Senator Ping Lacson sa isyu ng flood control na tinatalakay sa Blue Ribbon Committee. Sa isang viral na post, tinanong ang publiko kung may tiwala pa ba sila sa naturang investigasyon. Kalakip ang mga pagpilian na nagpapakita ng magkaibang pananaw ng netizens. Marami ang nagpahayag ng pagkadismaya at kawalan ng tiwala, habang ang ilan naman ay nananatiling umaasa na mailalabas ang katotohanan at may mapapanagot sa mga aligasyong katiwalian. Patuloy namang sinusubaybayan ng publiko ang resulta ng pagdinig, lalo na may malaking epekto ang usaping flood control sa kaligtasan at kapakanan ng mamamayan. Ipinapakita ng naturang diskusyon kung gaano kahalaga sa mga Pilipino ang transparency at pananagutan sa pamahalaan. Ito na ang survey. May tiwala pa ba kayo sa investigasyon ni Lacson sa flood control ng Blue Ribbon Committee? Kung wala, tawa, laugh emoji. Kung oo, may tiwala pa, heart emoji. Ayan mga kababayan, nako po. Check po natin si Tio Moreno. Tio Moreno. Check nga natin. Ano ba ang sinasabi dito mga kababayan? Ano ba ang survey na ito? Nako po, mga kababayan ko, delikado nga si Ping Lacson. Hindi pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino. Mas tiwala kay Marcoleta. Nako po. Hindi natin makita yung post si Tio Moreno. So okay, dito na lang tayo mag-rely kay General Macañas. Talaga namang kita nyo naman ang Blue Ribbon Committee ni Pinky. Walang naniniwala sa kanyang pag-iimbestiga. Nakita nyo naman, nagdala ng witness. Pero nung tinanong ni Marcoleta, aba, si Pinky naging witness, naging resource person pa. 'Di ba dapat yung tinatanong mga kababayan ay yung tinatanong? Halimbawa ako, tinanong kita. Dapat ikaw yung sasagot. Aba ang sasagot yung kasama mo. Anong klaseng 'yan? Nag-imbita ka pa ng mga witness mo kung ikaw lang din pala sasagot. Ibig sabihin, alam mo na. O kita nyo mga kababayan, kaya nasuplak itong si Lacson dito kay Marcoleta. Ituloy pa natin. Paano mabuljak si Pinky dito? Okay. So tignan natin ilan ang bumoto. 9,800 ang taong nag-react. 7,600 ang tumatawa. Ibig sabihin, walang tiwala. 1,100 ang nag-love. So, wala. 85% ang
mga netizens nagsabi wala nang tiwala sa investigasyon na ginagawa ni Senator Lacson. Okay. Basa tayo. Nako po. Delikado nga ito kung walang naniniwala dito sa pag-iimbestiga ni Ping Lacson. Akala natin kakambyo na. Yung pala wala pala. Ito ang mga sinasabi ng mga tao. Ito, Lacson at Soto, protektor ng mga buhaya, lalo na kay Tamba. Grabe naman yan mga kababayan, galit na galit ang mga tao dito. Kay Honorable Senator Attorney Rodante Dizon Marcoleta, may tiwala ang taong bayan. Anong Dizon? Okay, yung ano niya. Rodante Marcoleta, pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Grabe talaga. Huwag na tayo magtiwala sa taong sangkot sa kuratong baliling case. Grabe mga kababayan, mga komento. Sabi ni Esteban Basmayor, ay Lacson, hindi na mapagkakatiwalaan yan. Bakit siya sasagot sa tanong para sana sa witness? Huwag kami. Grabe. Ako dismayado talaga kay Lacson. Walang may kakahinatnan. Puro pagtatakip ang ginagawa. Grabe talaga mga komento. Malaking hudas dyan. Yung mga senador na majority, wala silang malasakit sa bayan. Protektor din sila o kasabwat sa mga magnanakaw. Di nila inisip bakit nanatili pa si Soto at Lacson kung may malasakit sila. Iboto nila si Cayetano at Marcoleta para mamuno sa Senado. Sa ngayon, ang mga senador ang may malaking pananagutan sa taong bayan. Ang nasa majority. Grabe si Felma Nabida 6085. Grabe ang mga komento niya. Ituloy pa natin ang mga sinasabi dito. Nanggigigil ang mga taong bayan, mga kababayan ko. O ito po. So, Ikneb, investigator na, witness pa. Bakit nagkaganito? Inabangan ko, excited ako nag-abang sa Blue Ribbon hearing noong Lunes. Kasi nga, natuwa ako dahil itutuloy. Kasi nagsabi na si Lacson noon na parang they are now preparing their committee report. Tatapusin na. Nung lumabas yung Cabral files, parang naging interesado si Lacson na imbestigahan. Sabi nga niya, yung nakalagay doon na mga cabinet secretaries, may nabasa akong post na ipapatawag niya. Ayun, yung ES, yung OP. Oh. Di ba ang ES, Executive Secretary, OP, Office of the President, ano pa, SAP. Ano ba yung SAP? Special Assistant to the President o pwedeng Secretary Amina Pangandaman. Meron pang First Lady. Sabi ni Lacson, may mga at least 5 cabinet secretaries na nakalagay sa Cabral file. Sabi niya, papatawag niya. Kaya inabangan ko. Nung January 19, wala mang tinawag ng mga cabinet secretaries. Kaya kung ako inyo tatanungin, sorry, ang answer ko is wala na akong tiwala. Ayan mga kababayan. Ako tanungin nyo. Itanong nyo kung may tiwala pa ako. May tiwala pa ako kay Marcoleta. Pero kay Pinky, Diyos ko, mga kababayan. Halatado, bistado, garantisado, palyado. Ganun po. Kasi nga, halatado naman mula nung una. Sablay. Nung si Marcoleta, maliwanag po ang direksyon ng investigation ng Blue Ribbon Committee. Pero ngayon po, wala po. Wala kayong makita ang maliwanag. Puro kadiliman, puro pagtatakip. Tignan nyo, hindi niya kayang ipatawag si Tambaluslos. Dahil sa pinangangalagaan daw ang dignidad ng Blue Ribbon Committee sa sinasabi
na interparliamentary. Ito daw ang pinapangalagaan niya. Binasura pa itong minority report ni Senador Marcoleta at ni Manang Amy Marcos na ito raw ay isang uri ng disrespect or kabastusan dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi daw nararapat na unahan ang chairman ng Blue Ribbon Committee na maglabas ng mga report tungkol dito sa Blue Ribbon Committee scandal ng tinatawag na pagnanakaw ng flood control. Kabastusan daw. Bastos si Marcoleta. Parang ganun eh. Binastos si Marcoleta ang Blue Ribbon Committee. Sinong mas bastos? Si Marcoleta o si Pinky? Si Ping Lacson? I-comment nyo nga po, pangbabastos ba ito kung talaga namang gustong tumbukin ni Marcoleta ang mga buhaya? Kayo na umusga dito mga kababayan ko. Ano naman sinasabi ng mga maraming mga kababayan natin na naniniwala kay Marcoleta dito na talagang ang Blue Ribbon Committee wala ng direksyon? Alam naman natin na si Marcoleta nung una pa ay talaga naman hinahanap ang mga buhaya noon pa. Pero nung pinalitan na ni Ping Lacson at Tito Soto, naging kadiliman na. Kayo ba mga kababayan naniniwala pa ba kayo kay Lacson dito? I-komento nyo, Marcoleta, Lacson, sino kayo naniniwala? Mag-comment kayo kung sino ang kapanipaniwala dito. Meron bang patutunguhan ng Blue Ribbon Committee sa liderato ng dalawang bulagaan na ito? Yan yung mga komento eh. Tinatawag na bulagaan show na teatro ng mga artista ang bulagaan ng Senado ng Blue Ribbon Committee kasi nga wala nang patutunguhan pa ang pag-iimbestiga dito. Puro kadiliman ang nakikita. Diyos ko Lord. Ito ang sinasabi ng mga komento natin. Si Lacson pag si Romualdez na ang nababanggit, nililihis na niya ang usapan dahil buko na siya. Pinoprotektahan niya si Romualdez dahil sa mga hearing na nababanggit ang pangalan ni Romualdez. Bakit hindi kumikilos ang maraming senador dyan sa napalitan na yan? Dapat gawin ng opisyal yung minority report dahil yun ang katotohanan. Tama ka, General Marcoleta. Ibalik sa Blue Ribbon Committee si Marcoleta. Ayaw na namin si Pinky. Puro kapalpakan na lang. Grabe, ano? Matindi to, ha? Mas mabuti pa sana kung si Senator Marcoleta ang nagtuloy-tuloy na chairman. Baka ngayon, natumbok na. Actually nga, kahit minority, hindi na siya chairman, si Senator Marcoleta. Nag-submit sila ng minority report. Ang recommendation, Marcoleta, Amy at iba pang minority senators, kasuhan si Romualdez dahil siya ang lumalabas na utak sa flood control scam. Anon? Lacson. Wala. Yung kanyang dalawang testigo na present na magdidiin kay Speaker Martin Romualdez. Ay, nako. Imbis na bomba, naging posporo. Bakit? Dahil hearsay ang labas. Wala lang. Narinig lang nila si Diskaya na nagsabi na si Romualdez ang may-ari. Ganun lang. Wala na. That's hearsay. Inamin naman ni Lacson na kulang ang ebidensya. Hindi yon sapat na magdiin. Kaya nung nagtanong si Senator Marcoleta doon sa dalawang witness, nakakatawa. Ang sumagot si Lacson. Ano ba yan? Kaya ito yung investigador, naging witness pa. Nakita nyo mga kababayan? Investigator, witness pa, chairman na, siya pa yung sumasagot ng mga tanong ni Marcoleta dito. Anong masasabi nyo? Meron pa bang magandang idudulot ang liderato ng dalawang ito, si SP Soto at Pinky Lacson? Dapat na bang palitan ito para mayroong
matutunguhan or may magandang resulta ang pag-iimbestiga, mag-iisang taon na. Mga kababayan, pumula na ang itlog ng uwak. Wala pang nakukulong dito. Puro pagtatanggol, puro pagtatakipan, puro kabulustugan. Grabe mga komento. Yan po ang mga komento po mga kababayan na hindi galing sa akin ha. Yan ang mga galit na taong bayan dito. Bakit wala na silang tiwala dito sa Blue Ribbon Committee na ito? Mas may tiwala sila kay Marcoleta kaysa kay Pinky. Hay nako, mga kababayan ko, kung umabot ka sa bidyong ito, sa last part na ito, maaaring komento ang inyong mga komento. I-like, i-share po at i-subscribe ang ating YouTube channel for transparency, for better democracy. This is the Wonders Philippines. Mabuhay po. Mabuhay ka, Senador Marcoleta. Buti na lang nanalo ka. Buti na lang may isang senador na lumalaban sa katotohanan at katwiran ng taong bayan para ipagtanggol ang batas at katotohanan na mula sa aral ng Biblia na kailangan igalang ang karapatan ng pantao. Kaya ni Tatay Digong, tignan nyo, pinagkaitan, pinakulong, pinakidnap, pinadala sa ICC. Pero pag si Sara na ang nanalo, goodbye ICC. Bulok ang sistema nyo. Ginatasan nyo lang si Tatay Digong. Kasi pag si Sara na nanalo, syempre, uwi na si Tatay Digong. Bye-bye, Atty. Conti. Bye-bye, Trillanes. Bye-bye, De Lima. Bye-bye, Pinky Lista. Okay po? Salamat po, mga kababayan.